Kung isa kang gamer, alam kong alam mo to. Yung sakto naman yung pick mo pero talo ka pa rin. Ganun ako dati. Yung pag counter strafe ko parang may delay. Which is yung milliseconds na yon ay sobrang crucial. Lalo na pagdating sa Valorant at CS. Kaya ginawa ang mga magnetic keyboards. Kasi pwede mo i-adjust yung actuation point. Ito yung distance kung saan mag-activate ang isang keyboard key. Meaning kung sinet mo sa 0.1, then tap lang, gagana na agad. Pero pag sinet mo sa 3.7 mm, which is ito yung pinakadulo, ay doon pa lang gagana. Tinatap ko ngayon pero wala pa rin. Pero pag pinrest mo hanggang dulo, ayun, gumagana na. Ito yung Hall effect na tinatawag. Kumbaga sa mechanical keyboard, merong physical contact kada press ng key. Pero sa mga magnetic keyboard, ay merong sensor bawat switch at minimeasure nito yung pagtaas at pagbaba ng magnetic field ng isang key. Ngayon, ito yung nag-aalaw para makapag-set tayo ng actuation point. Ito yung nagustuhan ko sa Fury Cube M68HE. Ang dami mong pwedeng gawin sa keyboard pag pumunta ka sa software nila, which is dito, then click connect device. Makikita mo ito lahat and ang possibility ay endless. Example na lang ay itong rapid trigger. Kung sa mechanical switches, pag press mo, kailangan pa niya umabot sa actuation point, then kailangan mo pang bitawan, lampas dun sa reset point para mapagana ulit yung switch. Ngayon, sa magnetic switches naman, pag na-reach mo na yung actuation point and inangat mo lang ng konti kahit hindi pa nare-reach yung reset point, ay magre-register na agad. Ilang milliseconds din yung masisave mo dun, and kung naglalaro ka ng FPS games, mas malaki ang advantage mo compare sa kalaban mo. 68 key ang layout ng keyboard na to at meron siyang kasamang tab. Merong Type-C to USB-A cable, dalawang extra switches, at isang switch puller. Ito ang itsura ng box. Wired siya mga brother, hindi siya tri-mode. Which is parang mas gusto ko. Kasi mas kokonti yung parts na magfi-fail. Kung gusto niyo nitong keyboard na to, then ililink ko na lang sa baba or you can check my showcase para dito. And kung gusto niyo naman ng further review para sa keyboard na to, then comment down below. And kung nakatulong to sa inyo guys, follow me for more. Let's go!